Maligayang pagbabalik sa Tagalog Movie Recap, isa na namang magandang pelikula ang aking i-recap ngayon, so sit back, relax, and enjoy. Ang pelikulang aking i-recap ay tinatawag na One Piece Live Action Season 2, 2026. Nakatuon ang storya sa pagpasok ng mga Straw Hats sa Grand Line, mula Logtown hanggang Drum Island. Sinusundan ng kwento ang paglalayag ni Luffy sa mga mapanganib na bagong karagatan, pagharap sa mga mamamatay tao ng Baroque Works, pagsagip kay Prinsesa Vivi, at pagre-recruit kay Chopper, na nagtapos sa labanan laban kay Wapol upang iligtas ang Drum Kingdom. Kaya naman inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell, at mag-iwan ng like para makatanggap ng pinakamagagandang recaps. Nagsisimula ang ikalawang season sa isang base ng Marine sa Shelltown kung saan sumiklab ang kaguluhan matapos ang tatlong ahente ng Baroque Works na naglunsad ng pag-atake. Nagmadaling magtago ang mga Marine habang sina Mr. 5, Miss Valentine, at Miss All Sunday ay gumagalaw sa base, tinatalo ang sinumang sumubok na pigilan sila. Ipinakita ni Miss All Sunday ang kanyang kakaibang kapangyarihan, ang Hananomi, na nagpapahintulot sa kanya na magpatubo ng mga kopya ng kanyang mga paa at kamay mula sa iba't ibang bahagi, kahit na mula sa katawan ng kanyang mga kaaway. Gamit ang kakayahang ito, madali niyang natatalo ang natitirang mga marino. Matapos linisin ang base, tumungo ang tatlo sa isang ligtas na silid kung saan nakalagak ang katawan ni Mr. 7. Nag-aalala sila tungkol sa mga kahihinatnan kung matuklasan ng kanilang pinuno, si Mr. 0, ang nangyari. Dahil ang responsable sa pagkamatay ni Mr. 7 ay si Roro Noa Zoro, nagpasya silang hanapin siya kasama ang kanyang mga tauhan ng pirata. Bago umalis, pinilit nila ang tanging nabubuhay na marino na ibunyag kung saan patungo ang mga pirata ng Straw Hat. Ang kwento ay lumipat sa mga Straw Hat na naglalayag sakay ng Going Merry. Habang naglalakbay sila patungo sa Grand Line, patuloy na hinahabol ni Monkey D. Luffy ang kanyang pangarap na mahanap ang maalamat na kayamanan na kilala bilang One Piece at maging hari ng mga pirata. Gayunpaman, ang grupo ay nauubusan na ng supply, kaya nagpasya silang huminto sa pinakamalapit na isla bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ang kanilang destinasyon ay ang Logtown, ang pinakamalaking base ng dagat sa East Blue. Mabilis na sumang-ayon ang karamihan sa plano. Gusto ni Sanji na mag-restock ng pagkain. Plano ni Nami na mamili, at kailangan ni Zoro na bumili ng mga bagong espada. Si Usopp lang ang nag-aalala tungkol sa pagbisita sa isang bayan na puno ng mga marino, ngunit natalo siya sa boto matapos sabihin ni Luffy na gusto rin niyang makita ang isla. Ang Logtown ay sikat bilang lugar kung saan ipinanganak ang hari ng pirata na si Gold D. Roger at kalaunan ay pinatay. At gusto ni Luffy na bisitahin ang lugar ng pagbitay. Ang episode ay maikling nagbalik-tanaw sa araw ng pagbitay kay Roger. Ang bayaning marinero na si Monkey D. Garp ay bumisita kay Roger sa kanyang selda. Hiniling ni Roger kay Garp na gumawa ng isang pabor, hanapin ang kanyang anak at alagaan siya. Hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Garp, ngunit tila sigurado si Roger na gagawin niya ito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Garp sa selda, at ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan. Nang makarating ang mga Straw Hats sa Logtown, natuklasan nila ang bayan na nagdiriwang ng ika-22 anibersaryo ng pagbitay kay Roger na may isang malaking pagdiriwang. Ang grupo ay naghiwa-hiwalay upang mangalap ng mga supply. Sina Sanji at Luffy ay naghanap ng pagkain. Sina Nami at Usopp ay tumungo sa Fashion District, at si Zoro ay naghanap ng mga espada. Samantala, isang misteryosong lalaking nakasuot ng itim na damit ang tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Sa daungan, dumating si Marine Captain Smoker kasama ang isang nahuling pirata. Inutusan niya ang mga Marine na may mababang ranggo na manatiling alerto dahil maraming pirata ang inaasahang pupunta sa panahon ng pagdiriwang. Pagkatapos magbigay ng kanyang mga utos, sinimulan niya ang pagpapatrolya sa bayan. Sa ibang lugar, sina Nami at Usopp ay naglibot sa mga tindahan ng damit, hindi alam na may isang lalaking may berdeng buhok na nagmamasid sa kanila. Kasabay nito, pumasok si Zoro sa isang tindahan ng espada kung saan aksidente niyang nabangga ang isang dalaga. Pagkatapos tulungan nitong makatayo, nagpatuloy siya sa loob. Ang may-ari ng tindahan, si Aponmatsu, ay nagkainteresado sa espada ni Zoro at sinubukang bilhin ito mula sa kanya, ngunit tumanggi si Zoro. Ang babaeng yun ay agad na pumasok sa tindahan na sasabik matapos makita ang sandata ni Zoro. Ang kanyang pangalan ay Tashigi,
at mayroon siyang matinding interes sa mga katana. Kalaunan, naging malinaw na siya ay isang marine na nagtatrabaho sa ilalim ni Smoker. Habang naghahanap sa tindahan, napansin ni Zoro ang isang espada na ibinebenta sa diskwento. Nag-alangan si Ipon Matsu na ibenta ito dahil sinasabing isinumpa ang espada. Nagpasya si Zoro na subukan ito sa pamamagitan ng paghagis ng espada sa hangin at paghawak sa kanyang braso sa ilalim nito. Kung tatamaan ng espada ang kanyang braso, maniniwala siya sa sumpa. Kung hindi ito tamaan, ang espada ay kanya. Umiikot ang talam sa hangin at umikot paiwas sa kanyang braso. Humanga sa katapangan ni Zoro, ibinigay ni Ipon Matsu sa kanya ang espada ng libre at nagdagdag pa ng isa. Sa ibang bahagi ng bayan, naghiwalay sina Luffy at Sanji habang naghahanap ng pagkain. Tumungo si Sanji sa isang palengke habang patuloy na hinahanap ni Luffy ang lugar kung saan binitay si Roger. Kasabay nito, nakasalubong ni Nami ang lalaking may berdeng buhok nang tangkain nitong magnakaw mula sa kanya. Pinuna niya ang kanyang pamamaraan, ngunit pinalaya siya nito at naglakad palayo. Habang nagtatanong si Luffy sa mga tao ng direksyon patungo sa lugar ng pagbitay, muling lumitaw ang lalaking may berdeng buhok at nagpakilala bilang si Bartolome. Nag-alok siyang samahan si Luffy doon. Pagdating, biglang lumipad ang sombrero ni Luffy. Habang hinahabol ito, hindi inaasahang nakasalubong niya sina Buggy na payaso at Alvida, na nagsanib puwersa upang maghayganti sa kanya. Sandaling nilabanan ni Alvida si Luffy at kalaunan ay nahuli siya gamit ang mga posas na gawa sa bato na nagpapahina sa mga gumagamit ng Devil Fruit. Pagkatapos ay nagsagawa sila ni Buggy ng isang peking paglilitis bago naghanda na patayin siya sa parehong plataporma kung saan namatay si Roger. Samantala, narinig ni Smoker na nagtipon ng mga pirata sa plataporma ng pagbitay at tumungo roon kasama si Tashigi. Napagtanto rin ng iba pang mga Straw Hat na nawawala si Luffy at sumunod sa isang karamihan na nagmamadali patungo sa parehong lokasyon. Dumating ang grupo habang naghahanda si Buggy na patayin si Luffy. Nakatayo sa plataporma, biglang tumawa si Luffy at sinabi sa kanyang mga kasama na malapit na siyang mamatay. Habang itinataas ni Buggy ang kanyang espada, isang malakas na kidlat ang biglang bumagsak at tumama sa plataporma. Ang pagtama ay nagligtas kay Luffy at nagdulot sa kanya na makatakas. Gayunpaman, mabilis na dumating sina Smoker at ang mga marino upang arestuhin ang mga pirata. Naghiwalay ang grupo ng Straw Hat habang sinusubukang bumalik sa Going Merry. Nakasalubong nina Zoro si Tashigi habang hinarap nina Luffy at Sanji si Smoker. Nakarating sina Nami at Usopp sa barko ng ligtas. Sa panahon ng laban, nakakuha si Smoker ng kalamangan kina Luffy at Sanji. Bago niya tapusin ang labanan, lumitaw ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim na damit at nakialam. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nananatiling hindi alam, ngunit nabunyag na hinahanap siya ng pamahalaang marino. Sa isang biglaang ulap ng usok, nawala sila ni Smoker, na nagdulot sa pagtakas nina Luffy at Sanji. Muling nagsama-sama ang mga Straw Hat sa Going Merry at mabilis na umalis sa Log Town. Naglayag sila patungo sa Reverse Mountain, ang pasukan sa Grand Line. Sinusubukan ng mga pirata ng Straw Hat na dumaan sa Reverse Mountain. Dahil sa malalakas na agos at matarik na tubig, napakadelikado ng paglalakbay, ngunit nagtutulungan ang grupo upang ligtas na gabayan ang kanilang barko. Kumpiyansa si Monkey D. Luffy na kontrolin ang barko habang tinutulungan nina Zoro, Sanji, at Usopp na kontrolin ang barko laban sa rumaragasang tubig. Maingat na nagna-navigate si Nami, binabalaan ng grupo tungkol sa mga paparating na obstacles. Matapos ang isang tensyonadong pakikibaka laban sa mabilis na agos ng tubig, sa wakas ay nakalusot ang Going Merry at bumaba sa Grand Line. Hindi nagtagal ang kanilang ginhawa. Sa paanan ng bundok, bigla nilang nakasalubong si Labon, isang higanteng balyena na naninirahan malapit sa Twin Capes. Ang barko ay tumungo sa nakabukas na bibig ng balyena. Nakatakas si Luffy bago pa man malunok ang barko, ngunit ang iba pang miyembro ng grupo ay nakulong sa loob ng balyena kasama ang barko. Kalaunan ay nagising si Luffy sa dalampasigan ng Twin Capes. Nang makita niya si Labon sa tubig, sinubukan niyang buksan ang bibig ng balyena upang makatakas ang kanyang mga kaibigan. Sa halip, sumisid ang balyena sa ilalim ng tubig. Sa sandaling yun, nakilala ni Luffy ang isang matandang lalaki na nagngangalang Crocus, na nakatira sa isang parola malapit dito. Di nagtagal, bumangon si Labon mula sa dagat at marahas na inihampas ang ulo nito sa Red Line. Pinaputukan ni Crocus ng pampakalma ang balyena, dahilan para kumalma ito at lumubog muli sa tubig.
Galit na sinabi ni Luffy kay Crocus na ang kanyang mga kaibigan ay nakulong pa rin sa loob ng balyena at kailangang iligtas. Diretsyong sinabi ni Crocus na patay na sila. Gayunpaman, sa loob ng balyena, buhay pa rin ang grupo. Sina Nami, Usopp, Sanji, at Zoro ay nagsimulang maghanap ng paraan upang makatakas. Naghiwa-hiwalay sila upang makumpleto ang iba't ibang gawain. Sina Usopp at Sanji ay ginalugad ang isang nawasak na barko sa loob ng balyena habang naghahanap ng bangkang desagwan para palitan ang nasira mula sa kanilang sariling barko. Samantala, sina Nami at Zoro ay nanatili sa barko at sinubukang mag-isip ng plano para makalabas sa loob ng balyena. Pabalik sa Log Town, inutusan ni Smoker si Tashigi na ihanda ang kanyang motor para sa isang paglalakbay patungo sa Grand Line. Ipinaalala sa kanya ni Tashigi na kailangan muna nilang humingi ng pahintulot mula sa kanilang nakatataas dahil ang Grand Line ay labas sa kanilang awtoridad. Bago pa man makasagot si Smoker, dumating si Monkey D. Garp at humiling na makausap siya ng pribado. Sa kanilang pag-uusap, nilinaw ni Smoker na gusto niyang habulin ang mga Straw Hat Pirates. Ipinaliwanag ni Garp na ang mga marino ay may iba pang seryosong issue. Malapit nang magkaroon ng digmaang sibil ang Alabasta at nawawala ang kanilang prinsesa. Kasabay nito, patuloy na nakakakuha ng mga tagasunod ang revolusyonaryong hukbo sa kanilang laban sa pandaigdigang pamahalaan. Inihayag ni Garp na ang pinuno ng hukbo ay si Monkey D. Dragon, ang misteryosong lalaking nakita kanina. Pagbalik sa Twin Capes, paulit-ulit na kinatok ni Luffy ang pinto ng Parola hanggang sa tuluyan na siyang pinapasok ni Crocus. Dahil sa determinasyon ni Luffy, pumayag si Crocus na tulungan siyang iligtas ang kanyang grupo. Sa loob muli ng labon, sina Usopp at Sanji ay nakahanap ng isang bangkang desagwan sa ilalim ng braso ng isang taong tila patay na. Nang tangkain ni Usopp na kunin ito, biglang nagising ang lalaki at hinawakan ang kanyang kamay. Nagsimula ang isang labanan sa pagitan niya at ni Sanji habang si Usopp ay sumakay sa bangkang desagwan. Natapos ang labanan nang mahuli ang lalaki sa isang lambat. Sa panahon ng labanan, binanggit niya na mayroon siyang kasama. Bumalik ang kwento sa Going Merry kung saan nahihirapan si Nami sa kanyang compass habang nagkukunwaring maayos ang lahat sa harap ni Zoro. Nang lingunin niya ito, natuklasan niyang nawala na ito. Bigla, isang talam ang tumagos sa mesa at lumitaw ang isang babaeng may asul na buhok. Nagkaroon ng labanan sa pagitan niya at ni Nami hanggang sa dumating sina Usopp at Sanji kasama ang nahuling lalaki. Ang dalawang estranghero ay nabunyag na sina Miss Wednesday at Mr. Nine, parehong ahente ng Baroque Works. Sa labas ng Twin Capes, tinanong ni Luffy si Crocus kung bakit paulit-ulit na binabasag ni Lebon ang ulo nito sa Red Line. Ipinaliwanag ni Crocus na matagal na panahon na ang nakalipas, nakipagkaibigan ang balyena sa mga pirata ng Rumbar. Nang pumasok ang mga pirata sa Grand Line, iniwan nila si Lebon kasama si Crocus at nangakong babalik sila balang araw. Simula noon, naghihintay na ang balyena sa parehong lugar, dahil sa paniniwalang nasa lampas sila sa Red Line. Pagbalik sa loob ng balyena, nakipagtalo ang mga Straw Hat kina Miss Wednesday at Mr. Nine hanggang sa biglang gumalaw muli ang balyena. Sa gitna ng kaguluhan, tumilapon si Usopp mula sa barko habang inaayos ito. Nagmadali ang grupo na iligtas siya, at maging ang dalawang ahente ng Baroque Works ay tumulong sa paghila sa kanya pabalik sa barko. Sa labas ng balyena, umawit si Luffy ng isang kanta na minsang inawit ng mga pirata ng Rumbar. Pinakalma ng tunog si Lebon, at ibinuka ng balyena ang bibig nito, na nagbigay daan sa mga Straw Hat na makatakas. Bago sila umalis sa Twin Capes, ipinaliwanag ni Crocus kay Nami ang layunin ng isang log post. Dahil ang mga normal na compass ay hindi maaaring gumana ng maayos sa Grand Line, itinatala ng log post ang magnetic field ng isang isla at ginagabayan ang mga manlalakbay patungo sa susunod. Binigyan ni Crocus si Nami ng sarili niyang log post para sa kanilang paglalakbay. Pininturahan ni Luffy ng isang Jolly Roger ang mukha ni Lebon at nangakong babalik sila balang araw. Napilitan sina Miss Wednesday at Mr. Nine na pansamantalang maglakbay kasama ang mga Straw Hat. Pagbalik sa Log Town, naghanda sina Smoker at Tashigi na pumasok sa Grand Line upang hanapin ang parehong Straw Hats at isang ahente ng Baroque Works. Sa Twin Capes, pinanood ni Crocus ang Going Merry na naglalayag palayo at iniisip kung balang araw ay makakarating si Luffy sa Lot Tail at matutuklasan ang One Piece. Amantala, inisip ni Zoro ang kanyang sarili na nakikipaglaban kay Draculae Mihawk sakay ng Going Merry. Sa kanyang mga iniisip, hinamon niya si Mihawk,
determinadong malampasan siya balang araw at angkinin ang titulong pinakamagaling na swordsman sa mundo. Natapos ang sandali nang sumigaw si Usopp na nakahuli siya ng isda, na siyang nagpabalik kay Zoro sa realidad. Habang naglalayag, napansin ng grupo na palaging nagbabago ang panahon sa kanilang paligid. Kinausap ni Zoro si Mr. Nine sa kusina habang kinakausap ni Monkey D. Luffy si Miss Wednesday sa ibang bahagi ng barko. Dinala ni Luffy si Miss Wednesday sa labas ng barko kung saan nagtitipon ang iba. Nagulat ang mga tripulante dahil tinanggal niya ang mga tali sa kanya. Ipinaliwanag ni Luffy na nagtitiwala siya sa kanyang instinct at naniniwala siyang hindi niya sila sasaktan. Bagamat hindi pa rin sigurado ang iba, biglang itinuro ni Miss Wednesday ang isang kalapit na isla na ikinagambala ng lahat. Ang isla ay tinatawag na Cactus Island dahil ang matataas na bato nito ay kahawig ng mga higanteng cactus. Ito ang kanilang susunod na destinasyon. Nang lumingon muli ang grupo, nakita nila sina Miss Wednesday at Mr. Nine na naghahanda ng tumalon sa dagat. Pagkatapos magpaalam, parehong tumalon ang dalawa sa tubig. Nagpatuloy ang paglalayag ng mga tripulante at nakarating sa isang bayan sa isla na tinatawag na Whiskey Peak. Noong una, pinagmasdan sila ng mga tao sa bayan ng may paghihinala, ngunit mabilis na nagbago ang kanilang kilos. Nakilala ng grupo ang isang lalaking nagngangalang Igaram, na nagpakilala bilang alkalde ng bayan. Inaangkin niya na ang mga residente ng Whiskey Peak ay malugod na tinatanggap ang mga pirata. Isang taga-nayon ang nagsabi sa grupo na may isa pang grupo ng pirata na bumisita noong nakaraang gabi. Tinanong ni Usopp kung naroon pa rin sila, ngunit sinabi ni Igaram na nakaalis na sila. Pagkatapos ay tinanong ni Luffy kung ang bayan ay tinatrato ang mga asasin ng kasing init ng mga pirata, na ipinaliwanag na 2 asasin ang nakatakas mula sa kanilang barko. Nagpasalamat siya sa impormasyon at sinabing ang bayan ang bahala dito. Tinanong ni Nami kung gaano katagal bago mag-set up ang isang log post doon. At sinabi sa kanya na magiging handa na ito sa susunod na umaga, ibig sabihin ay dapat na manatili ang grupo buong magdamag. Samantala, dumating sina Miss Wednesday at Mr. Nine sa isla. Sinabi niya sa kanya na plano niyang makipagkita kay Mr. 8 upang pag-usapan ang kanilang nabigong misyon. Kalaunan sa tavern ng bayan, narinig ni Nami na mapanganib ang mga bundok na hugis cactus. Gusto niyang iguhit ang isla mula sa itaas, at ang babala ay lalo lamang nagpa-interes sa kanya. Sa ibang lugar, bumisita si Luffy sa isang bakery upang maghanap ng pagkain. Habang tinitikman niya ang mga dessert, pumasok si Igaram sa tindahan at binalaan siyang mag-ingat sa pagtitiwala sa iba. Maya-maya, lumitaw si Miss Wednesday mula sa isang silid sa likod at hindi sinasadyang nasabi ang kanyang pangalan. Agad na tumayo si Luffy. Nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Siya talaga si Mr. 8. Nag-perform si Miss Wednesday ng isang nakakaakit na sayaw habang tumutugtog si Mr. 8 nanograms trumpeta na matagumpay na nakapagpatulog kay Luffy. Sa ibang lugar, nakita ni Nami ang isang misteryosong lalaki na nag-iiwan ng tila bangkay sa loob ng isang gusali. Pagkatapos umalis ang lalaki, pumasok siya sa silid at natuklasan ang 2 patay na pirata mula sa mga tripulante na bumisita sa isla kanina. Bumalik ang lalaki at isiniwalat na nagkunwaring tinatanggap ng bayan ang mga pirata, ngunit palihim silang pinapatay at inilibing ang mga bangkay sa mga bundok ng cactus. Nilabanan siya ni Nami at umalis para hanapin si Zoro. Nang matagpuan niya ito, napatay na ni Zoro ang 2 tao sa bayan. Nang mapagtanto nilang mapanganib ang isla, naghiwalay sila upang bigyan ng babala ang iba. Hinanap ni Nami si Luffy habang si Zoro ay papunta sa tavern kung saan naroon sina Sanji at Usopp. Sa tavern, mabilis na nakipaglaban si Zoro sa 2 tagabayan. Lumitaw si Mr. Nine mula sa itaas na palapag, at napagtanto ni Zoro na ang buong bayan ay puno ng mga ahente ng Baroque Works. Inutusan ni Mr. Nine ang lahat na salakayin si Zoro, sa paniniwalang 100 mandirigma ang madaling makakatalo sa kanya. Sa halip, sinugod ni Zoro ang sunod-sunod na alon ng mga kalaban gamit ang kanyang mga espada. Pagbalik sa bakery, pinag-usapan ni Miss Wednesday at Mr. 8 ang pagtakas sa isla dahil mayroon siyang impormasyon na dapat makarating sa kanyang ama. Nagising si Luffy matapos marinig silang nag-uusap tungkol sa pagnanakaw sa Going Merry. Tinangka ng 2 na makatakas gamit ang kotse, ngunit pinigilan sila ni Luffy at dumating din si Nami. Nang sandaling yon, lumitaw sina Mr. 5 at Miss Valentine. Isiniwalat nila na sila ay ipinadala upang patayin sina Miss Wednesday at Mr.
8 dahil iniimbestigahan nila ang Baroque works. Isang labanan ang sumiklab. Samantala, iniligtas ni Zoro sina Sanji at Usopp mula sa tavern at tinalo ang mga natitirang ahente, kabilang sina Mr. 9. Matapos makatakas kina Mr. 5 at Miss Valentine, sa wakas ay sinabi ni Miss Wednesday kina Luffy at Nami ang katotohanan. Siya at si Mr. 8 ay pumasok sa Baroque works upang matuklasan ang mga sikreto nito. Sa panahon ng laban, si Mr. 8 ay malubhang nasugatan at sinabing hindi siya makakasama sa barko. Pagkatapos ay nabunyag na si Igaram ang kapitan ng Royal Guard ng Alabasta at si Miss Wednesday ang nawawalang prinsesa ng Kaaria, habang hinahabol sila ni na Mr. 5 at Miss Valentine, nanatili si Igaram upang gambalain ang mga kaaway habang ang mga Straw Hat at Miss Wednesday ay tumatakas sakay ng Going Merry. Habang naglalayag ang barko, pinanood niya si Mr. 5 na sinunog si Igaram. Kinabukasan, sinubukan ni na Mr. 5 at Miss Valentine na kunin si Mr. 9 upang tugisin si Miss Wednesday, ngunit tumanggi siya at pinatay siya ni Miss Valentine sa tavern. Pabalik sa Going Merry, isiniwalat ni Miss Wednesday ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa mga tripulante. Si Nefertari Vivi, prinsesa ng Alabasta, ipinaliwanag niya na ang mga Baroque works ay lumilikha ng alitan sa pagitan ng kanyang ama at ng kanilang mga mamamayan, na nagtutulak sa kaharian patungo sa digmaang sibil. Sinabi rin niya na natuklasan nila ang pinakamahalagang sikreto ng organisasyon, ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang pinuno, si Mr. 0. Kailangan niyang bumalik sa Alabasta dala ang impormasyong ito. Sa sandaling yun, nagsimulang mahulog ang mga pink petals sa barko. Ang mga pink petals ay hudyat ng pagdating ni Miss All Sunday. Ipinaalam niya sa kanila na ang kanilang paparating na hintuan ay ang Little Garden, isang mapanganib na isla. Nagbigay siya sa kanila ng isang alok, na nagsisimula sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang eternal pose, isang uri ng log pose na palaging nakaturo sa iisang isla. Ito, paliwanag niya, ang gag-abay sa kanila sa isang liblib na lokasyon, na maglalayo sa kanila sa gulo sa Little Garden at sa Baroque works. Nangako pa nga siya na hindi makikialam ang kanyang organisasyon. Tumanggi si Luffy na magtiwala sa kanya at sinira ang eternal pose. Bago tumalon mula sa barko, nagbabala si Miss All Sunday na sa pamamagitan ng pagprotekta kay Miss Wednesday, sila ay naging mga target. Ang babala ay nakabitin sa kanila habang papalapit sila sa Little Garden. Pagdating sa isla, natagpuan nila ito na tila desyerto, pinangungunahan ng mga sinaunang halaman at malalaking nilalang. Malayang gumagala ang mga dinosaur. Ang mga grupo ay nahati sa mas maliliit na grupo upang galugarin ang lugar. Napansin ni Nami si Usopp na bumalik sa barko ng mag-isa at sinundan siya. Ang kanilang pag-uusap ay naputol nang biglang lumitaw ang isang higanti, humihingi ng beer. Pagkatapos uminom ng kanilang supply, dinala niya sila palayo. Sa ibang lugar, nangaso sina Zoro at Sanji ng isang dinosaur para sa pagkain. Nakarinig si Zoro ng kakaibang tunog at umalis, at natuklasan ng isang batang babaeng tumatawa. Minarkahan niya ito ng isang dilaw na bilog, dahilan para sandaling kumislap ang dilaw ng mga mata nito. Samantala, sina Luffy at Miss Wednesday ay sumakay sa isang mahabang leeg na dinosaur sinundan ang amoy ng nilulutong karne. Nakakita sila ng isang malaking piraso ng karne, na sinimulang kainin ni Luffy kahit na nagbabala si Miss Wednesday na ito ay pagmamay-ari ng ibang tao. Di nagtagal, dumating ang isang higanti, na hindi nagustuhan ang panghihimasok nila. Ang higanti ay si Brogy pala, kilala bilang ang pulang ogre at isa sa pinakamalakas na mandirigma ni Elbaf. Ang higanteng unang sumunggab kina Nami at Usopp ay si Dory, ang asul na ogre. Parehong magkaibigan ng mga higanti, bagamat pareho nilang inaangkin na sila ang pinakamalakas sa isla. Pagbalik sa isla, sina Mr. 5 at Miss Valentine ay dumating sa isla, hindi nila maaaring hayaang makatakas ang mga Straw Hat at Miss Wednesday dahil hinihingi ni Mr. 0 ang tagumpay. Sa gubat, nakatagpo sila ng isang bahay na gawa sa wax, na agad na kinilala ni Mr. 5 bilang gawa ng ahente ng Baroque works na si Mr. 3. Nag-alok si Mr. 3 ng kasunduan, tulungan silang puksain ang mga higanteng gumugulo sa kanyang plano at magsusumamo siya para sa kanilang kaligtasan kay Mr. 0 at pumayag sila. Samantala, ipinaliwanag ni Brogy ang kanyang tinubuang bayan sa Elbaf kay Nami at Usopp. Ngunit isang pagsabog ng bulkan ang pumutol sa kanila. Ang pagsabog ay hudyat ng pagsisimula ng pang-araw-araw na tunggalian ng higanti,
isang tradisyon na tumagal ng mahigit isang siglo. Sina Brogy at Dory ay naglaban ng libu-libong beses, palaging nagtatabla, kahit na ang dahilan ay palaging nakakalimutan. Umalis si Brogy upang maghanda para sa tunggalian, sumunod si Usopp habang naririnig ni Nami ang bata kanina na tumatawa. Minarkahan niya si Nami ng berdeng bilog, na sandaling binago ang kanyang kilos. Kalaunan ay nabunyag na ang mga mahiwagang marka ay gawa ni Miss Goldenwick, ang partner ni Mr. Free. Nagsimula ang labanan. Sina Luffy, Nami, Usopp, at Miss Wednesday ay nanunood mula sa isang gilid habang sina Mr. Five at Miss Valentine ay nagmamasid mula sa kabila. Ang mga higanti ay nagbahagi ng isang mug ng beer bago lumaban, hindi alam na si Mr. Five ay nagtanim ng bomba sa tasa ni Brogy. Sumabog ang bomba sa tiyan ni Brogy habang nakikipaglaban, na nagbigay kay Dory ng kalamangan at nagbigay daan sa kanya upang mailabas ang isang mahalagang atake. Napansin ni Luffy ang panghihimasok ni Mr. Five at hinabol niya ito kasama si Miss Wednesday. Samantala, pinawala ni Miss Valentine si Usopp at nahuli ang isang natulalang si Nami. Sumugod si Usopp kay Brogy, inihayag ang katotohanan kay Dory, na umalis dahil sa kahihiyan. Nakasalubong ni Luffy si Miss Goldenwick, na nagmarka ng asul na bilog sa kanyang mukha, na nagdulot sa kanya ng depresyon. Umalis si Miss Wednesday, ngunit nahuli ni Mr. Five. Sa wakas, bumalik si Dory sa kuweba ni Brogy na nagdadalamhati habang palihim na ginagamit ni Mr. Free ang kanyang kapangyarihang wax upang mahuli ang kamay ni Dory at tuluyan siyang balutin. Samantala, ikinulong sina Miss Wednesday, Nami, at Zoro sa loob ng wax house ni Mr. Free. Matapos maingat na tanggalin ang markang natitira kay Miss Goldenwick sa hita ni Nami, ipinaliwanag ni Miss Wednesday kung ano ang ginagawa ng marka. Sinubukan ni Nami na panasan ang marka sa binti ni Zoro, ngunit naiwasan niya ito. Napagtanto ng tatlo na sila ay mga bihag, walang kapangyarihan, at kailangang umasa sa kanilang kasamahan para iligtas sila. Lumipat ang eksena kina Mr. Free at Miss Goldenwick sa ibang lugar sa Little Garden. Naghanda si Mr. Free ng isang napakalaking wax cake at inutusan si Miss Goldenwick na dalhin si Luffy kapag tapos na siyang makipaglaro dito. Hindi nakita, narinig ni Usopp ang kanilang plano at tumakbo upang hanapin si Luffy, na nasa dalampasigan, ngunit apektado pa rin ang pintura ni Miss Goldenwick. Pinilit ni Usopp na magising siya mula sa kawalan ng ulirat bago bumalik si Miss Wednesday, pagkatapos ay umatras si Usopp. Dahil hindi sigurado kung paano haharapin ang sitwasyon ng mag-isa, nagpasya si Usopp na humingi ng tulong kay Sanji. Dumating si Sanji sa wax house na walang tao dahil inilipat sina Nami, Miss Wednesday, at Zoro sa wax cake. Ipinaliwanag ni Mr. Free ang layunin ng cake. Patuloy itong tutulo ng wax sa tatlo hanggang sa sila ay tuluyang maging mga estatwa. Pinagtawanan ni Nami ang plano, binanggit na hindi nagdurusa si Zoro dahil sa natitirang marka. Si Zoro, na naiimpluwensyahan pa rin, ay hindi mapigil ang tumawa. Sa inis, pinunasan ni Mr. Free ang marka, tulad ng balak ni Nami. Bumalik si Zoro sa normal at sinubukang palayain ang sarili gamit ang kanyang mga espada, ngunit ang wax ay masyadong matatag para putulin. Samantala, sina Luffy at Miss Goldenwick ay nakaupong umiinom ng tsaa sa dalampasigan. Pagbalik sa bahay ng wax, hinanap ni Sanji ang mga file ng Baroque Works nang tumunog ang isang dendenmushi. Si Mr. Zero ang naniniwalang nakikipag-usap siya kay Mr. Free. Si Sanji ay nakisabay, ipinaalam kay Mr. Zero na patay na ang mga Straw Hat at Miss Wednesday. Binanggit ni Mr. Zero ang pagpapadala ng mga ebidensya para beripikahin ang mga pagkamatay. Hindi nagtagal ay nalaman ni Sanji ang kanilang mga pagkakakilanlan. Isang otter na nagngangalang Mr. 13 at isang buitter na nagngangalang Miss Friday. Nilabanan niya sila sa loob ng bahay ng wax, natalo silang dalawa, pagkatapos ay muling tumawag kay Mr. Zero habang ginagamit ang alias na Mr. Prince. Nagbabala si Mr. Zero na ang pagtulong kay Miss Wednesday ay magdudulot ng mga kahihinatnan. Sa wax cake, nagsimulang tumigas ang wax sa paligid ni Nami, Miss Wednesday, at Zoro. Ibinahagi ni Mr. Free kay Miss Wednesday na ang maharlikang hukbo ng Alabasta ay nababali dahil ang ilang miyembro ay sumasali sa rebelyon. Inilihim niya ang motibo ng mga Baroque Works. Sa kabila ng panganib, nanatili ang pag-asa ni Nami at Zoro na darating si Luffy upang iligtas sila.
Sa ibang lugar, nagkaroon ng lakas ng loob si Usopp matapos ang paghihikayat mula kay Brogy at nagmamadaling pumunta sa dalampasigan kung saan inutusan ni Miss Goldenweek si Luffy papunta sa karagatan. Bilang isang gumagamit ng Devil Fruit, nawalan ng kapangyarihan si Luffy sa tubig. Tinawag siya ni Usopp sa kanya, nakuha ang kanyang atensyon, at sumugod siya, ngunit umiwas siya sa kanya. Sa kanyang pagtakas, aksidente niyang naipatalsik ang paleta ng pintura ni Miss Goldenweek, natakpan ang kanyang mukha ng mga kulay at naging sanhi ng pagbabago ng kanyang personalidad. Iniligtas ni Usopp si Luffy mula sa tubig, at agad na tinanong ni Luffy ang tungkol sa iba. Nakarating sila sa Wax Cake at natagpuan sina Nami, Miss Wednesday, at Zoro na ganap na nababalot. Hinabol ni Luffy si Mr. 3 sa buong isla habang hinarap ni Usopp sina Mr. 5 at Miss Valentine. Pinili ni Usopp na labanan muna si Miss Valentine, na nagbigay kina Zoro at Nami ng pagkakataong makatakas. Nakipaglaban sina Zoro kay Mr. 5 at habang si Nami at Miss Wednesday laban kay Miss Valentine. Ang paghabol ni Luffy ay humantong sa kanya sa kuweba ni Brogy kung saan nakulong si Dory sa wax. Sa huli, natalo ng mga Straw Hat ang tatlong ahente ng Baroque Works at pinalaya si Dory. Dumating si Sanji na may dalang isang Eternal Pose na nakatakda para sa Alabasta, isang ginhawa para kay Miss Wednesday. Bumalik ang grupo sa Going Merry, at masayang nagpaalam kina Brogy at Dory. Habang naglalayag sila, isang napakalaking goldfish ang hamarang sa kanilang daan, ngunit natalo ito ng dalawang higanti, kaya't nagpatuloy ang barko. Sakay ng barko, habang kumakain, biglang naglakad si Nami papunta sa labas at natamba. Samantala, sa punong himpilan ng Baroque Works, kung saan nakipagkita si Miss All Sunday kay Wapol, ang dating pinuno ng Drum Kingdom. Hayagan na ipinahayag ni Wapol ang kanyang pagkamuhi kay Nefertari Vivi, sa kanyang ama na si Nefertari Cobra, at sa kaharian ng Alabasta. Nabunyag na si Wapol ay napilitang umalis sa kanyang tinubuang bayan at ngayon ay nais niyang mabawi ang kanyang trono. Upang makamit ang layuning yon, nakipagsosyo siya sa Baroque Works. Gayunpaman, nagreklamo siya na hindi pa rin siya tinulungan ng grupo na mabawi ang kanyang kaharian. Upang pakalmeyin siya, binigyan ni Miss All Sunday si Wapol ng isang Devil Fruit. Hindi niya ipinaliwanag kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay nito, ngunit sakim pa rin itong kinain ni Wapol. Ang kwento ay lumipat sa mga Straw Hats na nakasakay sa barkong Merry. 4 na araw na ang lumipas mula nang bumagsak si Nami, at inaalagaan siya ni Sanji. Lumabas na nagkasakit si Nami pagkatapos ng kanilang panahon sa Little Garden, dahil sa isang mahiwagang karamdaman. Bagamat ang kanilang orihinal na plano ay direktang maglayag patungong Alabasta, nagpasya ang mga tripulante na huminto sa pinakamalapit na isla upang magamot ito ng isang doktor. Ang islang yun pala ay ang Drum Island. Ipinaliwanag ni Vivi na ang lugar ay sikat sa kaalaman nito sa medisina, bagamat tila hindi siya mapakali sa pagpunta doon. Binalaan ni Vivi ang grupo na mas makabubuti kung ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay mananatiling lihim kapag narating na nila ang lugar. Ang dahilan ay ang Alabasta at ang Drum Kingdom ay may mahabang kasaysayan ng kaguluhang pampulitika. Lalong nag-aalala si Vivi na baka makasalubong nila si Wapol doon, ngunit pinili pa rin ng mga Straw Hats na tumungo sa isla. Isang flashback mula 10 taon na ang nakalilipas ang nagpapakita ng isang batang si Vivi na palihim na nakikinig sa isang pagpupulong sa Pangaea Castle kung saan nagtitipon ng iba't ibang pinuno. Sa panahon ng pagpupulong, nagtalo sina Haring Cobra at Wapol tungkol sa kung paano dapat pamunuan ang isang bansa, na nagpapakita na ang mga tensyon sa pagitan ng kanilang mga kaharian ay nagsimula ng maraming taon. Sa kasalukuyan, ang eksena ay lumipat sa isang outpost ng komunikasyon sa dagat. Nakipag-ugnayan sina Smoker at Tashigi sa punong himpilan ng Marine upang iulat na wala silang nakitang mga miyembro ng Baroque Works. Habang papalapit sila sa gusali, biglang natisod si Tashigi sa bangkay ng isang patay na marino. Noong una, pinaghihinalaan nila ang mga Straw Hat, ngunit nang makapasok sila sa pasilidad, napagtanto nilang ang Baroque Works ang may kagagawa nito. Sa loob, nakalaban nina Smoker at Tashigi ang dalawang ahente, sina Miss Thursday at Mr. 13. Samantala, sa wakas ay narating ng mga Straw Hat ang Drum Kingdom. Sa simula, tumugon ang mga taga-nayon ng may puot, at nagpaputok pa ng mga armas sa mga pirata. Tinamaan si Vivi sa gitna ng kaguluhan, ngunit matapos siyang magmakaawa sa mga residente, nag-aatubili silang payagan ang mga tripulante na makapasok sa bayan. Doon, nakilala nila si Dalton, ang kapitan ng sibilyang gwardya.
Ipinaliwanag ni Dalton ang nangyari sa kaharian at kung bakit wala na itong pinuno. Ayon sa kanya, matapos salakayin ng isang pirata na nagngangalang Marshal Ditich ang isla, iniwan ni Wapol ang bansa at tumakas kasama ang kanyang mga sundalo, na iniwan ang mga tao na walang kalaban-laban. Nang magtanong si Sanji tungkol sa mga doktor, sinabi ni Dalton na halos lahat sila ay kinuha ni Wapol. Isa na lamang ang natitira, si Dr. Kureha, na madalas tawaging mangkukulam. Siya ay nakatira sa Drum Castle sa tuktok ng bundok at siya lamang ang taong may kakayahang iligtas si Nami. Iminungkahi ni Dalton na maghintay hanggang umaga bago umakyat sa bundok, ngunit lumalala ang kalagayan ni Nami at natatakot ang grupo na hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Itinali siya ni Luffy sa kanyang likod at nagpas siyang umakyat agad sa mapanganib na bundok kasama si Sanji. Pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang tuktok, ngunit bumagsak dahil sa pagkapagod. Habang nakahiga si Luffy sa niebe, nakasandal pa rin si Nami, isang maliit na mabalahibong nilalang na nakasuot ng pulang sombrero ang lumapit sa kanila. Ito ay si Tony Chopper. Pagbalik sa bayan, tinulungan ni Zoro si Dalton na magbantay. Ipinaliwanag ni Dalton na ang mga tao ay nabubuhay sa takot na baka balang araw ay bumalik si Wapol, bagaman umaasa siyang magiging mapayapa muli ang lugar. Nang tanungin ni Zoro kung balak ni Dalton na pamunuan ang bagong bansang ito, sumagot si Dalton na gusto lang niyang protektahan ang mga mamamayan. Sa loob ng Drum Castle, nagising si Nami na nakakabit sa isang dextrose at napansin si Sanji na nakahiga sa isa pang kama. Isang maliit na reindeer na nakasuot ng pulang sombrero ang tahimik na dumaan. Nang batiin siya ni Nami, natarante siya at nagtago sa likod ng isang haligi. Di nagtagal, pumasok si Dr. Kureha sa silid at isiniwalat na si Nami ay nakagat sa little garden ng isang cestia, isang titik na may dalang mapanganib na bakterya. Sinubukan ni Nami na umalis, ngunit tumanggi, si Kureha na pakawalan siya hanggang sa gumaling siya. Ipinaliwanag niya na si Sanji ay nagkaroon ng bali na tadyang habang umaakyat at si Luffy ay inilagay sa maligamgam na tubig upang maiwasan ang pagbaba ng temperatura. Sa sandaling yun, biglang pumasok si Luffy sa silid, kasunod si Sanji. Nang makita ni Luffy ang maliit na reindeer na nagsasalita at gumagalaw sa paligid, nakatitig siya sa gulat, hindi makapaniwala na ang hayop ay talagang nakapagsasalita. Sa isang flashback sa Drum Kingdom, nakita natin ang isang mas malaki at mas batang Chopper na nagtatakbo ng mabilis sa kagubatan, hinabol ng mga galit na taga-nayon. Tinamaan pa nga siya ng isang bala sa isang punto. Nabigla pa rin sina Luffy at Sanji na nakakapagsalita na si Chopper. Mapaglaro nilang sinubukang pasalitain siya muli, ngunit nanatili siyang tahimik. Nang buksan ni Luffy ang isang ball ng kayamanan at inabot ang isang flag ng pirata, saka lamang tumugon si Chopper. Binalaan niya sila na iwanan ang flag, isinara ang ball, at naglakad palayo. Maliwanag, ang flag na ito ay may malalim na kahulugan para sa kanya. Kalaunan, sina Luffy, Sanji, at Nami ay naghapunan kasama si Dr. Kureha, na nagkwento sa kanila ng buong kasaysayan ni Chopper. Ipinapakita ng mga flashback na ginugol ni Chopper ang kanyang maagang buhay ng mag-isa, itinakwil ng mga tao at ng kanyang kawan ng mga reindeer dahil sa kanyang kakaibang anyo at kakayahang magsalita, na nagmula sa isang devil fruit na kanyang kinain. Nagbago ang kanyang buhay nang makilala niya si Dr. Hiriluk noong panahon ng dakilang pangangaso ng doktor sa Drum Kingdom. Inutusan ni Haring Wapol ang lahat ng doktor na magtrabaho para lamang sa kanya o mamamatay, na nag-iiwan sa halos lahat ng kaharian ng walang pangangalagang medikal. Gumalaw ang mga desperadong mamamayan sa lambak ng kamatayan para sa isang napabalitang lunas na puro kabuti lamang. Tanging sina Dr. Kureha at Dr. Hiriluk lamang ang nakaiwas sa paglilinis ni Wapol. Inialay ni Hiriluk ang kanyang sarili sa pagtulong sa mga tao. Habang umiiwas sa mga sundalo ni Wapol, natagpuan niya ang sugatang si Chopper sa kakahuyan. Gamit ang kanyang katalinuhan, ginamot siya ni Hiriluk, pinangalanan itong Tony Chopper at binigyan ng pulang sombrero. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Chopper ang pagtanggap at pagmamahal. Sa kasamaang palad, nagkasakit ng malubha si Hiriluk. Itinago niya ang katotohanan kay Chopper at hinimok itong magpatuloy sa buhay. Determinadong iligtas ang kanyang tagapagturo, hinanap ni Chopper sa mga bundok ang bihirang kabute na sinasabing nakakagamot ng anumang karamdaman. Bumalik siya dala ito at naghanda ng sopas para kay Hiriluk, nang hindi alam na ito ay nakalalason. Si Hiriluk, na naunawaan ang intensyon ni Chopper, ay kinain ito upang maibsan ang kanyang nararamdaman.
Di nagtagal, isinakripisyo ni Hirilok ang kanyang sarili sa isang komprontasyon sa mga puwersa ni Wapol sa Drum Castle. Labis ang kalungkutan ni Chopper, ngunit nagpatuloy ang pangarap ni Hirilok nang dalhin siya ni Dr. Kureha sa ilalim ng kanyang gabay at sanayin siyang maging isang doktor. Sa kasalukuyan, kinausap ni Luffy si Chopper tungkol sa flag ng pirata na binalaan niya na huwag nilang hawakan. Ipinaliwanag ni Luffy na ang isang bagay na napakahalaga ay hindi dapat itago, at gamit ang kanyang mga braso na goma, isinabat niya ang flag sa dingding. Si Chopper, na noong una ay natigilan sa mga kapangyarihan ni Luffy, ay nakaramdam ng pasasalamat at pagmamalaki na nag-uumapaw sa kanyang kalooban. Samantala, sa bayan, tinulungan ni Miss Wednesday ang mga taga-nayon at nakita si Miss All Sunday na nakasunod pa rin sa kanila. Sa ibang lugar, sumama si Usopp kina Zoro at Dalton na nagbabantay. Napansin nila ang usok malapit sa pasukan ng kaharian, at pumunta si Dalton upang mag-imbestiga. Tinamaan siya ng 3 palaso at natamba habang papalapit sa kanya ang mga tauhan ni Wapol. Bumalik na si Wapol at kinaladkad ng kanyang mga tauhan ang sugatang si Dalton. Malapit na nakatayo ang lahat ng mga doktor na isinama ni Wapol noong tumakas siya. Nilinaw ni Wapol na naparito siya upang bawiin ang kanyang trono at parusahan ang sinumang sumasalungat sa kanya. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, isiniwalat niya ang mga epekto ng Devil Fruit. Kaya niyang kainin ng kahit ano at baguhin ito, at isama ito sa kanyang katawan. Na kumain ng isang devil fruit noong unang panahon, ay nag-anyong kalahating tao, kalahating bison, at nagbabala kay Wapol na ang pagbawi sa kaharian ay hindi magiging madali kung wala ang kanyang mga sundalo. Buong kumpiyansang inihayag ni Wapol na kinain din niya ang kanyang mga sundalo, at iniluwa niya ang mga ito sa nakakatakot at kakilakilabot na mga anyo. Samantala, nalaman ni Miss Wednesday mula kay Miss All Sunday na si Wapol at ang kanyang mga puwersa ay papalapit na sa bayan. Nakita ni Zoro at Usopp ang paparating na hukbo mula sa tore ng bantay. Habang nagmamadali si Miss Wednesday papunta sa Drum Castle upang alertuhan si Luffy at ang iba pa, nanatili sina Zoro at Usopp upang protektahan ang mga taga-nayon. Nang marating ni Miss Wednesday ang kastilyo, ipinaalam niya sa grupo ang sitwasyon. Napagpasyahan nilang bumaba ng bundok upang tumulong, ngunit iginiit ni Chopper na sumama. Sa simula, plano ni Dr. Kureha na magtago kasama ang kanyang mga gamit, ngunit nakatagpo niya ang isang sugatang si Dalton sa kakahuyan. Pinili niyang alagaan siya at sumali sa laban. Habang pababa ang grupo, hindi inaasahang dumating si Wapol sa kastilyo. Hinarap siya ni Luffy at Miss Wednesday sa isang silid habang sina Sanji at Chopper ay humarap sa kanyang mga tauhan sa ibang lugar. Nagbagong anyo si Chopper sa kanyang buong anyo bilang reindeer upang lumaban. Kasabay nito, sina Usopp, Zoro, Dalton, Dr. Kureha, at ang mga tao ng bayan ay nakipagsagupa sa mga halimaw na sundalo ni Wapol. Sa simula ay tila natalo ni Luffy at Miss Wednesday si Wapol, ngunit mabilis siyang nakabawi. Kinailangan ang pinagsamang pagsisikap ng grupo upang tuluyang mapasuko siya. Hinawakan ni Luffy ang binti ni Sanji habang si Sanji ay naglabas ng isang malakas na sipa, na nagpalipad kay Wapol palayo sa Drum Kingdom. Dahil natalo si Wapol, naibalik ang kapayapaan at ang mga taga-isla ay nakalaya mula sa kanyang banta. Nagpasalamat si Dalton sa grupo at inanunsyo na siya ang magiging bagong pinuno ng kaharian. Inanyayahan ni Luffy si Chopper na sumama sa kanilang mga tauhan. Nag-alangan noong una, mabilis na tinanggap ni Chopper at hinanap si Dr. Kureha upang ibahagi ang kanyang desisyon. Bagamat nagsalita siya ng malupit noong una, malinaw na nahihirapan lamang siyang pakawalan siya. Inilagay pa niya ang backpack nito sa kanyang sleigh, inihanda ito para sa pag-alis. Bumalik ang grupo sa Going Merry at naglayag patungong Alabasta. Naglabas sina Dr. Kureha at Dalton ng isang espesyal na pulbos sa hangin, isang likha ni Dr. Hirilok, na humahalo sa bumabagsak na nyebe at ginagawang kulay rosas ito, na lumilikha ng imahe ng mga cherry blossom na namumulaklak sa kalangitan ng taglamig. Ang mga residente ng Drum Kingdom ay namangha sa panunood, at si Chopper mula sa Going Merry ay naantig ng mapagtanto niya na nagpapatuloy ang pangarap ng kanyang tagapagturo. Kinabukasan ng grupo ay naglayag patungong Alabasta. Nagpasalamat si Miss Wednesday sa kanila. Ipinahayag na mamimiss niya ang grupo, ngunit iginiit ni Luffy na bahagi na siya ngayon ng Straw Hats at mananatili sa kanila hanggang sa matalo ang Baroque Works. Sinuportahan siya ng grupo,
Pagkatapos ay naghanda si Miss Wednesday na ibunyag kung ano ang natuklasan kay Mr. Zero. Ngunit ang episode ay napunta sa isang Marine Communications outpost kung saan nirepaso nina Smoker at Tashigi ang isang recording nina Mr. Zero at Sanji na naghahandang habulin ang grupo. Samantala, sa punong tanggapan ng Baroque Works, iniulat ni Miss All Sunday na ang pagkatalo ni Wapol kay Mr. Zero, na nananatiling walang pakialam, ay nakatuon lamang sa natitirang pondo ni Wapol. Inihayag ng episode ang tunay na pagkakakilanlan ni Mr. Zero, si Crocodile. Ang tunay na pangalan ni Miss All Sunday ay isiniwalat din bilang Nico Robin. Ipinaalam niya kay Crocodile na ang mga ahente ay ipinadala sa Alabasta upang maghanda para sa grupo ng Straw Hats. Inanunsyo ng Crocodile ang Operation Utopia, na naglalayong sakupin ng maalamat na kayamanan, ang One Piece. Nagtatapos ang Season 2 sa nakakapanabik na salitang ito, abangan ang Season 3.